aralin na every Filipino sa'yo. Ano yun, nagising ka one day na, magtuturo ako, I will share what I know. Talagang yun ba yung gusto nyo na, sisikat ako one day? Eh, hindi. Ano magagawa ko? Cute ako eh. Hindi, kasi hindi nyo lang alam. Si Shell bata pa eh. Dati ako nag-artista. Naalala niyo ba si Randy Santiago? I was one of the Hawi boys of Randy Santiago. Taga-Hawi ng mga fans. Totoo to? O, tignan mo ba? Talaga, oh. Alam mo, nakasama ko pa nga eh. Alam mo, nakasama ko during kasabayan ko si Sylvia Sanchez. Oo, 1987-88 noon. Oo. Si Sylvia yung magaling na artista ngayon na actress na paglubuluha kaya niya sa tanong niya kay Direk, ano, sa kanan ng mataluluha o sa kaliwa o sa gitna. No, yun. So I was a comedian. So dati ka nang sikat, pero ngayon mas sumikat ka pa dahil sa ginagawa mong pagtulong sa iba. Before you were entertaining, now you are educating. Hindi kasi nga, kung nanggaling ka sa hirap, alam mo, maintindihan mo. Pag galing ka sa wala, na mahirap maging mahirap. Do you agree? Totoo naman. Hindi lang yun ah. Doon ko napansin ko, kung may pera ka, ang dami mong kaibigan kamag-anak. Pag wala kang pera, wala ka ng kaibigan kamag-anak. In English, money is really very relative. The more money you have, the more relatives you have. No money, no relatives. Totoo na naman. Subukan nyo manalo ng loto, di ba? Tapos i-announce nyo. Lahat ng mga nawala mong pinsan, andyan na. Okay, kanina ka pa po nagbibigay ng advice. Non-stop. Ang raming advice, ang raming learnings, talagang very overwhelming. Pero hihingin pa kita ng isa. Yung favorite mo talaga. Yung totoong isinasabuhay niya, Sir Chinky. Because I know you've been sharing a lot. What is one thing that you teach but you truly practice that has changed or helped your life? Siguro yung kahit na guminawa na buhay ko, yung pareho-pareho. Simple lang buhay ko. Ano ibig sabihin mo? Kasi meron akong helicopter, tapos meron akong farm. May farm ka din! Lumaki po ba kayo doon? Sana man lumaki ako doon. Ang dami kong pera ngayon pag lumaki ako sa farm. No, but in all seriously. Okay, Ito lang. Guys, listen. Huwag na huwag niyong kalimutan kung saan kayo nagsimula. You need to learn how to look back. Nagbago lang yung kinakain ko. Nagbago lang yung pinupuntahan ko. Dati, tumitingin pa ako sa presyo bago umorder. Ngayon, hindi na. O-order na lang ako. Pero yun nga, yung parang at the end of the day, ito na-realize ko. Kahit ito ang bahay ko, ilan na matutulugan mong kama gabi-gabi? Monday, Tuesday, ganun. Hindi, kaya nga, ilan matutulugan mong kama gabi-gabi? Isa. Hindi ka naman pwede magpagising, di ba? Every hour, lilipat ako sa kabilang bahay. Correct. Mapupuyat ka. Maaga ka makikita si Lord. Ngayon, 7 ang sasakyan mo. 7 na. Ilan ba sasakyan mo? Ilalabas ka. Isa. Makakain ka ng buffet, breakfast, lunch, dinner sa Vikings. Pag inaraw-araw mo, nako, mapuputulan ka ng paaksun. So in other words, this is what I've realized. At the end of the day, you just need to ask yourself how much is enough. And then ito yung last. Siyempre, sino ba ayaw dumami ang pera? Agree? Agree. I'll leave you with this. Kasi overtime na. Gusto mo ma-bless? Sino sa inyo dire ang gusto ma-bless sa imong kinabuhi? Taas ang kamot? Gusto mo ma-bless? You have to understand the purpose of blessing. The reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. Mabuhay kayo at maraming Thank salamat. you so much, Shinkitan. And you have been a blessing